Kidlat News Updates. Mga balita ngayon. 18 taong hidwaan ng 2 angkan sa Sulu matagumpay na nagwakas sa pamamagitan ng Rido Settlement. Isa patay habang isa kritikal ang kondisyon matapos silang pagbabarilin sa isang inuman sa Davao del Sur. Pagmamarcha ng mahigit 60 dayuhan sa Cebu pinaiimbestigahan. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang makasaysayang Rido Settlement ang naganap kamakailan sa Kalingalang, Kaluwang, Sulu matapos formal na wakasan ng mga pamilya Usman at Sanlahon ang kanilang 18 taong hidwaan. Idinaos ang seremonya sa Kalingalang, Kaluwang Municipal Hall sa Barangay Pitogo na dinaluhan ng matataas na opisyal ng pamahalaan at militar na pinangunahan ng 1102nd Infantry Brigade. Binigyan diin ng pamunuan ng 1102nd IB ang kahalagahan ng dialogo at kooperasyon sa pagtataguyod ng kapayapaan. Dagdag pa nila na isang malaking hakbang ito patungo sa pangmatagalang kapayapaan sa Sulu at ipinakita nito na sa pamamagitan ng dialogo at pagtutulungan maaaring marisolba ang matagal ng alitan. Patay ang isang lalaki habang kritikal ang lagay ng kasamahan nito matapos silang pagbabarilin nitong Huwebes ng gabi sa Purok 6, Barangay Bagong Bayan, Matanao, Davao del Sur. Ayon sa investigasyon, kinilala ang mga biktima na sina Felix Salvi Jr. at Arnel Jan Dasuyo na mga residente ng Bansalan, Davao del Sur. Nag-iinuman umano ang mga ito sa bahay ng pinaghihinilaang sospek na si Roy Sumalhag nang bigla na lamang nitong pagbabarilin ang mga biktima na agad ikinamatay ni Disuyo. Agad namang itinakbo ang isa pang biktima sa pagamutan na kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon. Patuloy na nagsasagawa ng hot pursuit operation ang kapulisan upang matunton ang kinaroroonan ng sospek. Isang grupo ng mahigit 60 dayuhan ang namataang nagmamarcha sa loob ng isang high-end subdivision sa Barangay Tubod, Minglanilla, Cebu na nagdulot ng pangamba sa mga residente. Ayon kay Mayor Rajiv Inad, napag-alaman nilang umupa ng 17 bahay ang naturang grupo sa subdivision. Muling umalingaw-ngaw ang usapin matapos makatanggap ng ulat na hindi ito ang unang pagkakataong nakita silang nagtitipon at nagmamarcha sa lugar. Ayon sa ulat, ang mga dayuhan ay bahagi ng isang relihiyosong grupo na tinatawag na Abayunain o Those in Need of the Father. Ipinag-utos naman ng alkalde sa kapulisan na makipag-ugnayan sa ibang ahensya ng gobyerno upang magsagawa ng mas malalim na investigasyon sa grupo. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. In thy name. 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 Showing po ito on March 5. Nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Lord, sustain me to persevere. Not commit myself to this mission in life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.